Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Isang senior citizen ang naitalang patay sa Mountain Province. Alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM? Kinumpirma nga ng lokal na na namatay sa o nasawi dahil sa hagupit ng bagyong Uwan kagabi. Ayon sa Barlig LGU, ang biktima ay isang senior citizen mula sa Barangay Latang. Alas 3 ng madaling araw sa kasagsagan ng pagbayon bagyong Uwan ay gumuho ang lupa sa kanilang lugar at natabunan ang bahay ng biktima. Ang mga residente na malapit sa lugar na nagtulong-tulong na i-rescue ang senior citizen pati na ang mga kasama nito sa bahay. Pero ang biktima umano ang pinakanapuruhan ng mudslide. Ang dalawang kasama naman ito ay nakaligtas pero malubhang nasugatan dahil sa insidente. May ilang pagguho naman na naitala dito, Mari, sa ibang parte ng Mountain Province gaya sa Baguio Bontoc Road. Buong kalsada ang natabunan kaya pansamantala itong isinara. Pasado alauna nang binuksan ng kalahating bahagi ng kalsada para sa mga motorista kaya ang ilan sa kanila ay halos isang oras din na stranded sa lugar. Sarado rin ang kalsada papuntang Tabuk, Kalinga dahil sa maliliit na baha at mga landslide sa lugar na sinimulang linisin na rin kaninang tanghali. Mari, sa ngayon ay paambon-ambon na lang ang weather dito o ang panahon dito sa Mountain Province pero nananatili pa rin walang kuryente sa bayan ng Bontoc at mamaya nga titingnan natin kung ano nga ba yung mga problema. Pero nung kanina naglilibot tayo, Mari, may nakita tayong ilang mga posting nakatumba kaya posibleng ito yung dahilan ng pagkawala ng kuryente dito sa Mountain Province, Bontoc. Mari? Maraming salamat, JM Pineda. Matinding hangin at ulan ang dala ng bagyong Uwan sa Isabela Province. Narito ang ulat. Hindi pinatulog ng bagyong Uwan ang mga residente sa probinsya ng Isabela nang iparamdam nito ang kanyang lakas sa pagtawid sa kalupaan sa Northern Luzon. Sa kuha ni Alan De La Rosa, malalakas na ulan at hangin ang dala ng bagyo sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa uploader, humina pa ang ulan base sa video, ngunit pinayuhan ng mga residente na huwag magpakampante. Sa video ng Dipakulaw DRRM, makikita ang mga nagtumbahang puno sa kahabaan ng Barangay South Poblacion. Alas 11 na ng gabi nang rumonda ang mga kawani ng DRRM at kitang-kita ang iniwang bakas ng bagyo. Mabuti na lang at nasa evacuation center ang mga residente ng naturang barangay. Ngunit pagdating sa mga kalsada malapit sa tabing dagat, dito makikita ang totoong epekto ng bagyong Uwan. Wasak ang kalsada mula Amper hanggang Ditale sa Dipakulaw dahil sa malalakas na hampas ng alon. Tila nagmukhang natural rock formation ang dating buong kalsada dahil sa uwan. Ipinunto ng mga netizens na tila wala masyadong bakal na makita sa video para masuportahan ang nabiyak na kalsada. Kaya hinala ng mga ito, may anomalyang nangyari sa pagbuo ng kalsada. Kita naman sa video mula sa Isabelino Ako ang ilang mga residente na naglalamyerda malapit sa isang ilog. Bagamat walang ulan, maririnig ang malalakas na hangin at makikita ang mabilis na daloy ng ilog dulot ng epekto ng bagyong Uwan. Kahit pa pinaramdam ng bagyo ang lakas nito sa Isabela, handa naman ang mga barangay sa naturang probinsya at agarang naghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Kanina ay humarap ang mga opisyal ng gobyerno para magbigay ng update kaugnay sa bagyong Uwan. Alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela? Mari, ayon nga kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dalawa na nga ang kumpirmadong nasawi sa Super Typhoon Uwan. Ang unang individual ay mula sa Viga, Catanduanes na nasawi sa pagkalunod, habang ang isa naman ay sa Catbalogan, Samar dahil sa collapsed structure. Posible pa itong umakyat dahil may ulat din na may dalawang magkambal na 5 taong gulang na mga bata ang nasawi rin dahil sa landslide kaninang umaga sa Barangay Balangabang, Cayapan, Nueva Vizcaya. Bagamat ito'y kinukumpirma pa ng Philippine National Police. Samantala, nasa 1.4 million individuals or 426 families naman ang isinalalim sa preemptive evacuation sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Eastern Visayas.
At karamihan sa mga ito ay mula sa Bicol at Eastern Visayas at Calabarzon. Habang nasa 230,000 plus families din o 800,000 plus individuals naman ang naapektuhan sa mahigit 2,000 barangay sa Regions 2, 4A, 5, 6 at 8. Kasama na dyan yung Caraga at Zamboanga Peninsula. Nagkaroon rin ng power outage sa mahigit 170 cities at municipalities sa Regions 1, 3, 4, 8 at iba pang rehiyon. Pagdating naman sa paglalayag ay inireport ng Philippine Coast Guard na nasa 7,213 passengers, truck drivers, 3,663 rolling cargos, 171 vessels at 28 motor bangkas ang stranded across 156 ports sa bansa. Patuloy pa rin ang Office of Civil Defense, NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan sa rescue and relief operations sa mga panahong ito. At yan muna ang latest, Mari. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Angela Babad. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Mari Ocampo. Magandang hapon.